5 senyales na malakas ang aura mo. Napansin mo na ba na iba ang dating mo sa ibang tao? May mga pagkakataon bang bigla ka na lang kinakausap ng di mo kilala? O kaya naman, sa isang silid na puno ng tao, tila ikaw ang agad nilang napapansin, kahit tahimik ka lang? Hindi yan tsamba, hindi rin yan dahil lang sa itsura mo o sa suot mong damit. Aura mo yan. Isang klase ng natural na enerhiya na hindi mo man nakikita pero ramdam ng lahat ng nasa paligid mo. Ang aura ay parang invisible signal na binubuga ng pagkatao mo. Hindi mo kailangan magsalita para maiparamdam ito. Dahil mismong presensya mo pa lang, may epekto na sa iba. May ilan sa atin na may mas malakas na aura at kung isa ka sa kanila, ramdam mo rin ito sa sarili mo. Pero bakit mahalaga na maunawaan ang lakas ng aura mo? Simple lang. Dahil ito ang nagsisilbing tulay ng koneksyon mo sa ibang tao. Sa relasyon, sa trabaho, sa bawat social interaction mo. Kapag malakas ang aura mo, mas madali kang pagkatiwalaan, mas madalas kang lapitan. At minsan, kahit walang ginagawa, parang umaayon sa iyo ang mga pangyayari. Hindi ito himala, kundi ebidensya ng isang presensya na may lalim at lakas. Handa ka na bang tuklasin kung gaano kalakas ang enerhiya mong bitbit araw-araw? Tara, simulan na natin. Senyales number 1, automatic kang hinahangaan ng mga tao. Stranger magnet effect. Napansin mo na ba na kahit hindi ka nagsasalita, parang napapansin ka agad ng mga tao? Yung tipong kakapasok mo pa lang sa kwarto, may mga matang agad lumilingon. O kaya, habang nakapila ka sa grocery, biglang may estrangherong nagsisimulang magkwento ng personal na bagay sa'yo. Parang matagal na kayong magkakilala. Hindi yan dahil sa suot mo, hindi yan dahil sa mukha mo lang. Aura mo yan. At kung madalas mangyari sa'yo ito, malaki ang posibilidad na malakas ang aura mo. Ang tawag dito ay ang stranger magnet effect. Ito yung hindi mo kailangan ng spotlight. Dahil ang presensya mo pa lang, sapat na para mapansin. May mga taong likas na may ganitong dating. Tahimik man sila, pero ramdam mo agad ang lakas nila. Hindi sila maingay, pero kapag andyan sila, parang biglang nagbabago ang enerhiya ng paligid. Halimbawa, may kaibigan ako na pumunta lang sa isang coffee shop para magbasa. Wala siyang suot na espesyal, tahimik lang siya sa isang sulok. Pero sa loob ng 5 minuto, may 3 taong gustong makishare ng table sa kanya. Yung barista pa nga, binigyan siya ng libreng pastry. Wala namang espesyal na ginawa. Aura lang talaga. Ganon din sa mga bata at hayop. Kapag ang isang bata na normal na iyakin ay biglang ngumiti at lumapit sa'yo, o ang isang aso ay biglang sumunod sa'yo, kahit hindi mo kilala, ito ay dahil sa nararamdaman nilang enerhiya mo. Ang mga bata at hayop ay walang bias. Hindi sila naiimpluwensyahan ng hitsura o panlabas na anyo. Sila ay tumutugon sa dalisay na enerhiya. Sa modernong siyensya, may paliwanag dito. Ayon sa mga eksperto mula sa HeartMath Institute, ang katawan natin ay may electromagnetic field na umaabot ng ilang talampakan sa paligid natin. At ito ay naapektuhan ng ating emosyon, intensyon, at kalagayan ng loob. Kaya kung maayos ang laman ng isip at puso mo, nararamdaman ito ng ibang tao kahit hindi nila alam kung bakit. Stoic insight. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Sa halip na ipilit ang sarili sa mundo, hayaan mong ang katahimikan at dignidad mo ang magsalita. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kung kalmado at totoo ka, lalapit sa iyo ang tamang tao. Dahil nararamdaman nila ang presensya mong totoo at hindi pilit. Kaya kung madalas kang lapitan ng estranghero, lagi kang naaalala ng mga kakilala mo kahit minsan mo lang silang nakita, o kaya'y tila palaging may kabutihang kusang dumarating sa'yo. Hindi ito tsamba, aura mo ang gumagalaw. At yan ang unang senyales na malakas ang dating mo, kahit hindi ka nagsasalita. Senyales number 2. Malakas ang intuition at emotional sensitivity mo. May mga pagkakataon ba na pumapasok ka sa isang lugar at bago pa man may magsalita, ramdam mo na agad na may mali? Parang may tension sa hangin. Parang biglang bumigat ang pakiramdam mo kahit wala namang nangyayari. Kung oo ang sagot mo, malamang malakas ang aura mo at ang intuition mo ay mas matalas kaysa sa karamihan. Ito ang ikalawang senyales ng isang makapangyarihang aura, heightened emotional sensitivity and intuition. Hindi ka lang basta nakikinig sa sinasabi ng tao. Nararamdaman mo kung totoo ba ito o hindi. Nararamdaman mo kapag may tinatago sila, kahit ngumiti pa sila sa harap mo.
Ang aura mo ay parang antena na nakatutok sa lahat ng enerhiya sa paligid mo. Kaya mo maramdaman ang undercurrent ng isang silid, ang tensyon ng dalawang tao, o ang lungkot ng isang kaibigan na pilit nagpapasaya. Minsan ito ay lumalabas sa anyo ng gut feel o hunch. Halimbawa, may balak kang sumakay ng bus, pero biglang may pakiramdam ka na huwag muna. Maya-maya, may naaksidente sa rutang yon. O kaya, may naramdaman kang urge na tawagan ang isang kaibigan. At pagtawag mo, umiiyak na siya, kailangan ng kausap. Hindi ito magic, hindi ito kababalaghan. Ito ay bunga ng matalas na intuition na sinusuportahan ng malakas mong aura. Ang downside lang, kapag ganito ka kasensitive sa emosyon ng iba, madali ka ring mapagod. Nakakaramdam ka ng pagod sa mataong lugar kahit hindi ka naman gumalaw ng todo. Nadidrain ka pagkatapos ng maraming social interaction. At madalas, hindi mo alam kung nararamdaman mo ba ay sayo o sa ibang tao. Dito pumapasok ang tinatawag na energy vampires. Mga taong pagkatapos mong makasama, parang ubos ka. Hindi naman sila masama, pero unconsciously, hinihigop nila ang enerhiya mo dahil ikaw ang may sobrang lakas. Stoic insight. Ayon kay Seneca, we suffer more often in imagination than in reality. Kaya mahalaga ang awareness para malaman mo kung ang bigat ng loob mo ay galing sa'yo o dala lang ng paligid mo. Paano mo ito gagamitin sa advantage mo? Una, practice grounding. Bago pumasok sa lugar o meeting, huminga ng malalim at itanong sa sarili, ano ang nararamdaman ko na hindi sa akin? Pangalawa, observe without absorbing. Bilang isang stoic, mahalaga ang distansya ng emosyon sa sarili. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangan mong ireakan. Kapag ginamit mo ang heightened sensitivity na ito ng tama, magiging superpower mo ito. Magiging mas mahusay kang kausap, leader, kaibigan, o tagapayo. Dahil ramdam mo ang hindi kayang sabihin ng salita. Kung madalas kang may kutob, may malalim na empathy, at mabilis makapick up ng energy shifts sa paligid. Senyales ito na ang aura mo ay hindi lang malakas, kundi matalino. Senyales number 3, may physical effect ang aura mo. Minsan ba napansin mong pagdaan mo sa ilalim ng streetlight, bigla itong namamatay? O kaya, bigla na lang naglalag ang computer mo kapag mainit ang ulo mo? Mabilis ma-drain ang battery ng phone mo kahit bagong charge lang? Kung oo ang sagot mo, hindi ito gawa-gawa lang. Aura mo yan, gumagalaw sa physical world. Ang ikatlong senyales ng isang makapangyarihang aura ay ito. May epekto ka sa mga bagay, kahit hindi ka nagsasalita o gumagalaw. Ayon sa mga eksperto sa larangan ng bioenergetics, ang katawan ng tao ay may bioelectric field, isang uri ng enerhiya na nakapalibot sa atin. At kung malakas ang aura mo, mas malaki at mas matindi ang impact nito sa paligid mo. Halimbawa, may mga taong nagsasabi na hindi gumagana ang relo sa katawan nila pero gumagana sa ibang tao. O kaya, may mga appliances na laging nasisira kapag sila ang gumagamit kahit bago pa ito. Minsan, may nararamdaman silang bigla ang init o lamig sa katawan kahit walang pagbabago sa temperatura ng paligid. Ang pinaka-interesante, ramdam ito ng ibang tao. May mga nagsasabing, ang init mong kasama ha? Parang ang gaan ng paligid pag andito ka. O kaya naman, hindi ko maipaliwanag pero sa presensya mo pa lang, parang gumagana ang loob ko. Ang aura mo ay parang enerhiyang humahaplos sa paligid. At hindi lang ito spiritual o mystical, may mga scientific studies na sinubukang sukatin ang electromagnetic energy ng tao gamit ang devices tulad ng Kirlian photography at GDV cameras. Isang energy healer nga ang nakitaan ng epekto sa compass needle habang nagme-meditate, literal na naapektuhan ang magnetic field sa paligid niya. Oo, rare ito. Pero ang point, even modern tools are starting to detect what spiritual traditions have always known. Stoic insight, sabi ni Epictetus, you are not disturbed by things, but by your perception of things. Pero paano kung ang presensya mo mismo ang nakakagambala o nakakapagpabago sa mga bagay sa paligid mo? Dito mo makikita ang responsibilidad na dala ng isang malakas na aura. Hindi ito laruan o simpleng aesthetic. Ito ay kapangyarihang may epekto sa kapwa at sa espasyong ginagalawan mo. Kaya kung napapansin mong may mga kakaibang pangyayari kapag ikaw ay present, ramdam ng iba ang init o lamig mula sa'yo, o bigla kang kinikilabutan kahit walang dahilan, ito'y malinaw na senyales. Hindi lang malakas ang aura mo, aktibo ito. Buhay na buhay. Ang tanong, ginagamit mo ba ito sa kabutihan?
O pinapabayaan mo lang itong mangyari nang hindi mo nauunawaan? Minsan, hindi mo kailangang makita ang enerhiya mo. Sapat nang makita mo ang epekto nito sa teknolohiya, sa paligid, at higit sa lahat, sa mga tao. Senyales number 4, marunong kang magtakda ng boundaries, natural energy management. May mga araw ba na pagkatapos ng isang social gathering, kahit masaya naman, bigla ka na lang napapagod? Parang gusto mo lang mapag-isa. Tahimik, walang kausap, walang istorbo. Hindi ka mahiyain, hindi ka KJ. Ang totoo, ito ay senyales na malakas ang aura mo at marunong kang magtakda ng natural na boundaries. Ito ang ika-4 na senyales ng isang makapangyarihang aura. May likas kang kakayahan na protektahan ang sarili mong enerhiya. Hindi ito common sa lahat. Habang ang ibang tao ay parang hindi mapakali kapag nag-iisa, ikaw naman ay marunong magpahinga, emotionally at energetically. Alam mo kung kailan ka magre-recharge. Alam mo kung kailan sapat na ang pakikisalamuha. At alam mo rin kung kailan mo kailangang umalis, kahit mukhang masaya ang lahat. Bakit ganito? Dahil ang aura mo ay parang ilaw ng lighthouse. Lumalabas ito sa lahat ng direksyon, naggagabay sa iba. Pero matindi rin ang konsumo sa enerhiya. Hindi mo sinasadya pero inaabsorb mo ang emosyon at stress ng ibang tao. Kaya kahit hindi ka naman direktang sangkot, pag may away sa paligid, ikaw ang nauubos. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto mong maglakad mag-isa, magka-room mag-isa sa biyahe, o magkaroon ng personal space, kasi aware ka sa sarili mong kapasidad. Stoic insight. Sabi ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya kung binabaha ka ng emosyon ng ibang tao, hindi mo na maririnig ang sarili mong isip. Ang mga taong may malakas na aura ay likas na sensitive. Kaya natututo silang gumamit ng mga proteksyon. Visualization. Isipin mong may liwanag na bumabalot sa katawan mo, parang energy shield. Grounding. Bago pumasok sa stress na lugar, mag-imagine ka ng ugat mula sa paa mo papunta sa lupa, para hindi ka matangay ng emosyon. Cleansing. Pag-uwi, mag-visualize ka na parang may waterfall ng golden light na nililinis ka. At eto pa, kapag ikaw ay nasa isang lugar, nag-iiba ang atmosphere. Biglang bumabait ang mga tao, bumabagal ang tensyon, tumatahimik ang gulo. Hindi mo man pinapansin, pero inaayos ng aura mo ang energy ng buong silid. Ang tawag dito ng mga energy workers ay harmonizer. Hindi ka lang sensitive, ikaw mismo ang nagbabago ng emosyon ng grupo. Pero tandaan, hindi mo responsibilidad ang ayusin ang lahat. Responsibilidad mo lang protektahan ang sarili mo, para magpatuloy kang maging ilaw, hindi uling. Kung instinct mo ang umiwas kapag mabigat ang energy, o gusto mong mapag-isa para ma-recharge, iyan ay senyales na malakas ang aura mo at marunong kang pahalagahan ang sarili mong enerhiya. Senyales number 5, malakas kang mag-manifest at laging may synchronicity sa buhay. May mga bagay ba sa buhay mo na parang sobrang sakto ng timing? Yung iniisip mo lang ang isang tao, tapos bigla siyang nag-message. O kaya, may kailangan kang impormasyon, tapos biglang may librong bumagsak sa shelf, eksakto sa hinahanap mo? Kung oo, hindi ito basta swerte. Aura mo yan, gumagalaw sa likod ng realidad. Ang ika-5 senyales ng isang makapangyarihang aura ay ito. Mas malakas kang mag-manifest at madalas kang makaranas ng synchronicity. Ibig sabihin, ang mga intention mo ay mas mabilis na nagkakatotoo. Ang mga pangyayari sa paligid mo ay tila umaayon sa kung anong nilalaman ng isip at damdamin mo. Ang tawag ng iba rito ay Law of Attraction. Ang tawag ng Stoics, alignment ng isip at aksyon. Kapag malinaw ang gusto mo, tahimik ang loob mo, at buo ang tiwala mo, ang mundo ay kusang gumagalaw pabor sa'yo. Madalas mong maranasan ang repeating numbers tulad ng 111, 222 o 444, animal signs o biglaang paglitaw ng ibon, paru-paro o hayop na may kahulugan. Song lyrics sa radyo na parang eksaktong sumasagot sa tanong mo. Panaginip na nagbibigay ng solusyon sa problema mo. Hindi ito magic, hindi rin ito kababalaghan. Ito ay bunga ng aura mong malakas, malinaw at aligned sa intensyon. Sabi nga ni Carl Jung, synchronicity is an ever-present reality for those who have eyes to see. At kung ikaw ay isa sa mga taong nakakakita ng patterns sa mga pangyayari, hindi ka nag-iisa. Ang aura mo ay umaabot lampas sa physical reality, nakikiugnay ito sa enerhiya ng mundo. Stoic insight. Sabi ni Seneca, luck is what happens when preparation meets opportunity.
Pero sa mga taong may malakas na aura, opportunity ang lumalapit. Dahil handa ka, malinaw ang isip mo at mababa ang ingay ng ego, kaya dinig mo ang direksyon ng kalikasan. Subukan mo ito. Bago matulog, mag-visualize ka ng isang tiyak na bagay na gusto mong mangyari kinabukasan. Damhin mo na parang nakuha mo na ito. Sa paggising mo, obserbahan kung anong mga senyales ang lalabas. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, pero pwede mong gabayan ang enerhiya mo. Magsimula ka rin ng synchronicity journal. Isulat mo lahat ng saktong timing, kakaibang coincidence, o biglaang sagot na dumating. Makikita mong hindi ito random. Ito ay tugon ng mundo sa aura mong makapangyarihan. Kaya kung madali kang makahanap ng solusyon, madalas kang sinasabing swerte at nararanasan mong parang inaayos ng universe ang mga bagay-bagay para sa'yo. Hindi ito aksidente. Ito ang huling patunay. Malakas ang aura mo at aktibo kang co-creator ng kapalaran mo. Ngayong natuklasan mo na ang 5 senyales ng isang makapangyarihang aura, tanong ko sa'yo, alin sa mga yon ang pinakatumama sa'yo? Yung instant kang pinapansin ng mga tao kahit tahimik ka lang? Yung kutob mong laging tama? Yung biglaang pagpatay ng ilaw o pag-freeze ng gadget kapag malapit ka? O baka yung hilig mong mapag-isa pagkatapos ng isang draining na araw? O yung mga pagkakataong parang sinasagot ng mundo ang iniisip mo? Ano man ang tumama sa'yo, tandaan mo ito. Lahat tayo may aura. Iba-iba nga lang ang lakas, linaw at direksyon. Ang tanong ay hindi kung may aura ka dahil meron ka. Ang tanong ay, ginagamit mo ba ito sa tama? Kaya bago matapos ang video na ito, iiwan ko sa iyo ang 3 simpleng paraan para alagaan at palakasin pa ang aura mo. Una, daily visualization. Araw-araw, isiping may liwanag sa paligid mo. Proteksyon mo ito sa negatibong enerhiya. Pangalawa, setting intentions. Tuwing umaga, magtakda ng malinaw na layunin. Ang malinaw na isip ay malakas na enerhiya. Pangatlo, energy cleansing. Gabi-gabi, mag-visualize ng golden light na naghuhugas ng pagod, emosyon at stress mula sa katawan mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-comment mo sa ibaba ang "Hindi ako tulad ng iba, malakas ang aura ko." Kung may natutunan ka, huwag kalimutang magkomento at mag-follow para sa mas malalalim pang usapan.